Ako, si Alex, pwede niyong maging kaibigan, kahuntahan at kakwentuhan dito sa ating mundong ginagalaw-galawan. Kapaskuhan na naman. Nasaan na nga ba ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan? Saan na nga ba tayo dinala ng ating mga paniniwala na ang Kapaskuhan ay ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ng anak ng Diyos na si Jesucristo na sa atin ay tutubos sa ating mga kasalanan. Saan nga ba tayo dinala ng ating pag-asa na kung kaakibat nito ay ang ating makamundo na pagnanasa, materialismong paghahangad ng ating sariling kaligayahan. Katulad ng mga kapitalista, mga negosyanteng nakapaligid na kumukontrol sa ating pag-celebrate ng ating Kapaskuhan. Yan ang aking isi-share ngayon dito sa aking My Journal in Motion sa Love Life with Myself and I, this Alexander YouTube channel. Nakakalungkot man isipin o sadya talagang nakakalungkot na hanggang ngayon sa matagal na nating sineselebrate ang Kapaskuhan, isa man lamang ay wala man lang nakakapuna na kinakain na tayo ng sistema ng makamundo at materialismo paghangad natin ng kaligayahang temporary lamang na kaligayahan. Diba? Kung ating pagkakadamhin, hindi ba't masasabi natin wala sa ating sariling kalooban yung tinatawag nga nating Spirit of Christmas. Kasi bakit? Diba kinokontrol tayo ng mga kapitalista at ng mga negosyante? Kasi diba, sabi natin pinahaba dito sa Pilipinas ang Kapaskuhan. Ang pagse-celebrate natin, pagtungtong pa lang ng Berber months, dama na daw natin. Kasi nga, pinagkakakitaan ng Kapaskuhan dito sa ating bansa. Kasi diba, kailangan nating pahabain ito para malaki ang kita ng mga negosyante at ng mga taong kumukontrol dito. Katulad din ng ating pamahalaan na kinukontrol nila ang sistema sa kanilang mga kamay. Katulad din ng mga kapitalismo. Sadyang nakakalungkot nga ang ganoong nakalakihan na natin. Na sabi nga natin Jesus is the reason for the season. Pero hindi ba? Pag hindi tayo nakatanggap ng bonus, parang kay lungkot-lungkot ng Kapaskuhan. Pag walang mga disenyo ang bawat kapaligiran, hindi natin dama ang Kapaskuhan. Pag walang Christmas party, hindi natin damang-dama ang Kapaskuhan. Pag walang star ng Pasko, ang hamon sa ating hapagkainan, hindi ba't hindi kompleto? Ngayon nga issue kung paano isa-celebrate ang Kapaskuhan sa halagang 500. Diba? Lahat umaalma, lahat may kanya-kanyang puro-puro, kanya-kanyang sinasabi na hindi ito kasya. Sa mga materialismong paghahangad, hindi nga ito kasya. Pero kung sa payak na nating pananaw, hindi ba't magkakasyahin natin ito? Dahil ang tunay na diwa ng Kapaskuhan yung nativity, yung bang pagkatok sa mga bahay para maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ano ang ginawa noong panahon ng ating sinilang si Jesus sa sabsaban? Napakapayak, napakasimple. Kaya lang naman tayo nagsiselebrate ng Kapaskuhan dahil siya ang ating manunubos. Spiritually lang natin siya isi-celebrate, magpasalamat, maging galak tayo, hindi sa mga nakikita nating mga material. Diba? Lahat naman ng ating pagsa-celebrate na nakalakihan ngayon, yung bang lahat lang tayo ang nakikinabang, hindi naman talaga ang ating espiritu, kundi ang ating mga paghahangad ng mga material.
Yun yung ating nakagawiang selebrasyon ng ating Kapaskuhan. Hindi ba't hanapin natin ang Kapaskuhan? Nasaan na nga ba siya? Sino nga ba ang tamang nagturo nang madama natin ang kasimplihan, ang kapayakan ng pagsiselebrate nito? Kasi di ba, wala ni isa sa atin ang makikitaan natin ng ganito. At kung ating ang dadamhin, ang Kapaskuhan ay para sa mga mayayaman lamang, para sa may mga pera, sa mga pwede lang mag-celebrate nito. Bakit? Hindi ba? Kasi kinokontrol nga tayo ng sistema ng pagkamaterialismo. Minsan nga, di ba, sa Kapaskuhan, parang lalo natin ipanamumukha sa mga dukha na ang Kapaskuhan ay para sa may kakayanan lamang i-celebrate ito. Kasi di ba, pagdating pa lang ng Berber months, yung mga hindi mapalad na sinuwerteng magkaroon ng yaman, lalo lang natin pinamumukha sa kanila na wala silang kakayanang i-celebrate ito sa material na pamamaraan. Pero kung ating isa sa loob, ang kahulugan ng Kapaskuhan, nasa mga mahihirap ang puso ng tunay na selebrasyon ng Kapaskuhan. Kasi di ba, sa Biblia nakalagay dun nasa mga dukha at maramita ang tuon at puso ng ating Panginoon. Kaya pagkapaskuhan, tuon ang tunay na kahulugan ay ang payak na pagsa-celebrate na ito. Dahil dun tayo kinalulugdan ng ating Panginoon sa simpleng bagay lamang, hindi sa kung anong maibibigay natin sa Kanya na material, kundi mismo ang sarili natin, ang isusuko natin sa Kanya, isusurrender natin sa Kanya. Dahil ang ating spiritu ay ang pinakatukhang elemento ng ating buhay. Kasi lahat tayo, mapamayaman, mapamahirap, lahat tayo ay kailangan natin ang ating Panginoon na tutubos sa ating mga kasalanan. Yun ang tunay na diwa ng Pasko para sa atin. Hindi ba na ang Panginoon ang siyang tutubos sa ating mga kasalanan? Yan ang sineselebrate natin sa Kapaskuhan, ang pagdating ng sugo ng ating Panginoon, ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong Pasko, hanapin natin ang tunay na kahulugan nito. Sarili lang natin, sarilinin natin, yung bang ibigay natin yung simpleng hinahangad ng ating Panginoon na isurrender natin ngayong Kapaskuhan at i-wish natin na tayo ay makamtan na tunay na kahulugan nito. Sabay-sabay nating hanapin nasa na nga ba ang Kapaskuhan. Pero kung tayo ang lahat ay susugod ngayon sa simbahan na nagagalak tayo sa kanyang pagsilang, matatamo natin ang tunay na Kapaskuhan at tunay na kahulugan at ang tunay na pagsilang ng ating manunubos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay ang simple at payak na pagse-celebrate nito dahil doon kinalulugdan tayo ng ating Panginoon na sa atin ay naglalang at sa Panginoong Hesukristo na sinilang sa panahon ng kanyang kapanganakan ngayong Kapaskuhan. O ayan, wala man akong handog ngayon sa inyo sa Kapaskuhan, pero itong ating pinaghuntahan, ang ating pinagkwentuhan, makakatulong ito para malaman natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya maligayang Kapaskuhan sa ating lahat ngayong 2025 Christmas season. Kaya thank you very much for watching, and don't forget to subscribe on my YouTube channel. And please like, share, and comment. And Merry Christmas and God bless.